Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Paniwalaan mo yung iyong sinasabi. Kaya ka narito para iyong tanggapin ang katotohanan. Oh, purihin ng Panginoon. So sige po, kayo tumayo at patuloy na iyong namnamin. Alam niyo yung namnam? Iyong samyuhin ang bango ng kagandahan ng presensya ng Diyos. At laging tandaan mo, ang pinakamaligayan lugar habang tayo nabubuhay ay doon po sa krus. Yun po yung pinakamaligayan lugar dahil tayo ay patay na sa ating sarili at ang buhay na ay si Hesus Kristo. Amen? Kaya nga, ipadyak mo ang iyong mga paa at sabihin mo, lahat ng pabigat sabihin mo, aking tinatakwil. Amen? Hallelujah. At ang lahat ng pako na hindi mo nakikita, sabihin mo, linulusaw ko. Kaya malaya akong sumamba sa Diyos. Dahil ako ay tunay na malayang-malayang anak ng Diyos. Tapos na ang kasaysayan ng aking kalungkutan. Tapos na ang panahon ng aking pagtataka. Sapagkat ito ay hudyat na ito na ang simula. Ito na ang simula. At ito'y napakalaki. Kaya't ipagsasabi ko na napakalaki ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Amen. Sabihin mo, salamat at tayo ay nakadalo. Oh, purihin ang Panginoon. Amen. Ikaw ba'y maligaya at narito ka ngayong gabi? Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po, ang panatilihin natin ay isang pusong dalisay. Tapos iyong damhin ang iyong dibdib. At sabihin mo sa Panginoon, ako po ay may pusong dalisay. Amen? So sa harapan ng Panginoon, ikaw ay gwapo kung lalaki ka. At kung babae, ikaw ay matimtiman at napaka-gwapita kung bata at napakaganda kung may edad na. At kung matanda na kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang tinitingnan ng Diyos ay puso. Amen. Ang tinitingnan ng Diyos ay puso. Hindi nguso. So, paano mo pararangalan ng Panginoon? Huwag ka raw mag-aalinlangan. Amen. At ikaw daw ay magtapat. Amen. Kahit nakakapag-alinlangan ang paligid, huwag kang mag-aalinlangan. Bakit? Dahil tapat ang Diyos. At yung katapatan niyang yun, ang kanyang ipagagamit sa iyo at sa akin. Kaya nga, kung titingnan po natin, hanggang ngayon, ikaw ay maalab pa rin sa Diyos. At hanggang ngayon, ang luha mo ay kinagigiliwan ng Diyos. Ang pagtatampo mo pagminsan ay kaniyang ikinatutuwa sapagkat iginagalang niya ang emosyon. Amen? Sapagkat hindi naman matagal yung ating pagtatampo. Kaya lang tayo nagtatampo, hindi natin kasi alam na sa likod pala ng iyong bahay, nandun na yung naghihintay na katugunan sa iyong pagpapala.
Amen. Lagi ko kasing natatakpan. At ano ang tumatakip? Yung iyong pagdududa. Huwag ka pong magdududa. Labis po ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Huwag kang mag-aalinlangan. Kahit ilang panahon ka na halos kasya lamang ang iyong kinikita. Yun yung pagkakataon na dapat mong lalong isigaw sa buong langit. Maligaya ako sa iyo. Amen? Ang mahirap po na magpuri ay hindi po pag walang pera, pag meron. Kaya makikita mo pag ang tao ay may pera na, hindi mo na yan makakasama. At ang dahilan, abala na siya dun sa pera. Pero wag nating gagawin yan. Amen? Habang ikay nagkakapera, lalo kang umalab sa Diyos. At pag marami ka ng pera, lalo kang higit na mas maalab nung wala ka pang pera. Dahil hindi mo mapipigilan. Pag umagos ang durungawan ng langit, hindi mo mapipigilan yung pagpapala dahil yun ang kaligayahan ng Diyos. Kaya huwag kang masisiyahan sa iyong pagpapala sa ngayon. Masiyahan kay sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Kaya kailangan meron kang ganitong attitude. Gusto mo nung pag-uugali na kinagigiliwan ng Diyos? Alam mo, ang pagtutularan mo lang naman ay isang usa. Pag naintindihan mo ang buhay at ugali ng isang usa at tinularan mo, magiging higit ka pa sa usa. Sapagkat ikay makakaisa. Hindi makakausa, kundi makakaisa ng Diyos. Meron pong pattern ang pag-abot dun sa pagiging kaibigan ng Panginoong Jesus. Naalaala ko nung unang bahagi ng 1990s, ang sabi ng isang pastor, ang sabi niya, alam mo, pastor, ganito ang pag-unlad. Sa umpisa, ikay alipin. At kapag ikaw ay nagtapat sa pagiging alipin, magiging kang puno ng mga alipin. So, second level. At kapag ikaw ay puno ng mga alipin, magiging kang pinuno ng mga pinuno ng mga alipin, third level. At kapag ikay nagtapat, ikaw ay tatawaging hindi na alipin kundi lingkod. So from slave to servant. At pag nagtapat ka sa paglilingkod, ito'y pangangasiwa na ng mga regalo, mga ipinangangasiwa sa atin ng Diyos. At pag nagtapat ka bilang lingkod, mamumuno ka sa mga lingkod, fifth level. At pag ikaw ay nagtapat sa pamumuno sa mga lingkod at hindi mo sila linalamangan, ikaw ay magiging pinuno ng mga pinuno ng mga lingkod, sixth level. At kapag ikaw ay kinalugdan ng labis ng Diyos, tatawagin ka ng kaibigan ng Diyos. Hello? At pagkaibigan ka na, sasabihin niya kung ano yung kanyang gustong gawin sa iyo. Pwede bang hindi ka muna matulog ng 1 linggo? Pag-utos po at tinig ng Diyos yun, huwag ka pong mag-alala. Doon po maraming hindi nakakaranas sa supernatural dahil nakatingin sila ay sa natutunan nila. Pag sinabi niyang huwag kang kumain ng 3 araw, doon po maraming hindi nakakasunod dahil ang laging naiisip nila ay kalam ng sikmura. Alam mo, napakaganda po ng paglalarawan ng Biblia tungkol sa mga hayop na dapat mong tularan. Ang wag mong tutularan ay kabayo. Bakit? Sumisipa yan eh. Hindi mo yan mapapasunod. Malibang lagyan mo ng bukado.
Ang tutularan natin ay, wag din ahas. Ang tutularan natin usa, dahil siya ay napakatalas ng pangamoy at yun po ay napakahalaga. Ang tutularan natin agila, sapagkat siya ay kahit mag-isa, siya lutang kaysa karamihan. Hello? Ang isang agila ay matiisin kahit po yan ay ilang panahon. Dahil at 50 years old ang isa pong agila, pupunta sa batuhan ng tuktok ng isang bundok at aalisin niya ang lahat ng kanyang bagwis, lahat ng kanyang balahibo hanggang sa siya ay maging kalbo. Yun po yung larawan na nasa Isaiah 40. Sa ginaw po sa ibabaw ng bundok, siya po ay manginginig, pero naghihintay siya. Naghihintay siya ng panibagong balahibo at panibagong bagwis. At pag napuno na uli siya, and that is waiting. At pag napuno na siya, saka uli siya lilipad, panibagong lakas at panibagong sigla. Pagod ka na ba? Ibig sabihin, may ginagawa sa iyo ang Diyos. Dahil ang mga taong hindi sinasamahan ng Diyos, hindi na nakakaramdam ng pagod. Ang Panginoon na inaantok. At ang isa pang dapat nating tularan ay leon. Hindi ng Manila Zoo, kundi yung leon ng tribo ng Huda. Na ikaw ay walang kinamumuhian kundi kasalanan. At wala kang kinapupuutan kundi kasamaan. Like a lion, you will reign together with the lion of the tribe of Judah. Ito pong 14 na araw. Bukas pa po ang simula nun. Ito po'y regular Friday nights. At dito po'y isisiwalat ko sa inyo. Kung mapapansin ninyo mga awitin at yung mensahe ngayong gabi, maiintindihan mo na kapag wala ka ng pag-asa at hindi mo na alam kung saan manggagaling ang susunod mong isasaing, yun ang simula na hindi ka na magkukulang. Sapagkat ang tao habang may pagkukunan, hindi siya titingala sa langit. Ang simula at umpisa ng kasaganaan, wala kang inaasahan kundi ang Diyos. Na kahit ikay maraming pera, hindi mo ipinagmamalaki yung iyong kayamanan. Sa halip, ang ipinagmamalaki mo ay siya. Amen? Kaya ngayong sandaling ito, ikaw po ay isa sa mga pinili. 1,400 na payayamanin ng Diyos kung siya magpapakita ng katatagan, katyagaan, tibay at pagtatapat. Huwag kang mapapagod. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mapapagod. Katulad ng agila, amen, ikaw ay lumipad na lumipad. Dahil ang agila, pag nakaabot na sa mataas, hindi na po yan, yan po itinutulak na lang ng hangin. Kaya nga, kung unawain mo, kapag nasa takda ka na, magugulat ka na lang. Iaangat ka na ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ka narito, dahil isa ka sa napili. Sabihin mo sa iyong katabi, isa ka sa napili. Oh, purihin ang Panginoon. Praise God. Sino po ba ang nahihirapang mamatay? Yung mga taong laging nakatingin sa kahapon. Kaya pag namamatay na yan, ay halos ayaw pa niyang mamatay dahil kailan may hindi siya tumingin sa kabilang buhay. Gusto mong mamatay ng maligaya, tumingin ka sa kabilang buhay. Amen? Tumingin ka sa darating na panahon sapagkat doon natin gugugulin ang walang hanggang panahon ng buhay sa piling ng Panginoon. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, payo ko lang sa iyo. Para ma-enjoy mo ang buhay, magkaroon ka ng malaking pag-asa na magsasama-sama tayo sa piling ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya nangako, kung saan ako naruroon,
ay duroon din kayo. Amen? Amen? So, ikay narito para mapagpala. Sabihin mo, pumikit ka sandali, salamat Panginoon, at ang layunin kung bakit ako ay naririto para mapagpala. Kaya halika na Panginoon, ibuhos mo na sa akin ang lahat ng inihanda mong pagpapala. Salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Panginoon. So ngayon po, ang sisimulan ko ay babala. Kung hindi mo babaguhin ang iyong mundo, ang buong impyerno po ay meron silang balak na baguhin ang mundo sa ating paligid. Ang laging iyong huwag kakalimutan, alam ni Satanas at ng buong impyerno na bilang na ang kanilang mga araw. Sapagkat darating na ang pagsasabi ng Panginoong Hesus na si Satanas at ang lahat ng kanyang kampon ay ilalagay na sa dagat-dagatang apoy. Kaya't siya ay maninira at gagawa siya ng lahat ng paninira. At alam mo ba kung sino ang kanyang unang sisirain? Itanong mo sa iyong katabi, alam mo ba kung sino sisirain ni Satanas at ng kanyang mga demonyo? Hindi po yung mga taga-sanlibutan. Mga Kristiyanong tamad manalangin. Prayerless believers will be the target of Satan and his demon cohorts. Itanong mo sa iyong katabi, ilang oras kang manalangin sa isang buwan? So, a prayerless Christian is a careless Christian. Ulitin kong muli, ang isang Kristiyanong hindi mahilig manalangin ay pabaya. Tingnan mo ang iyong katabi. Ano po ang careless? Ang laging salitay ganito sa Tagalog, bahala na ang Diyos. Hindi po ganon. Ikaw at ako ay pinili ng Diyos para mamahala. Hindi Diyos ang gagawa. Tayo lamang ay katiwala at tagapangasiwa. At kung hindi mo alam kung yung iyong pangangasiwaan, magtatago ka sa pangungusap, bahala na ang Diyos. Kaya ang magiging timsong mo ay kesira-sira. Whatever will be, will be. Hindi po ganun ang buhay. So you must understand and know perfectly well that God has a divine plan. God has a divine plan and God has a divine pattern to fulfill His plan. And God has a divine purpose. Bakit po ako ay eto't masiglang lagi? Because I know my specific purpose of being. Alam ko po ang layunin ng Diyos sa aking buhay. Kaya nga po ating unawaing mabuti, ikaw at ako ay nasa pag-iisip ng Diyos. Ikaw at ako ay nasa mata ng Diyos, 24/7. At siya ay nagbabantay, naghihintay, para marinig niya ang sigaw. Heto ako, Panginoon! Gamitin mo ako. Gusto mo bang paggamit sa Diyos? Pag ikaw ay nakapagpasyang magpagamit sa Diyos, lahat ng buong pag-aari ng Diyos ay isusuportan niya sa iyo. Kaya nga, ngayong bisperas ng 14 na gabi, ito po'y napakatindi ng gagawin ng Diyos. Hindi po ito pangkaraniwang nights of revival. Sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon hindi mangyayari hanggat hindi nagaganap yung mass miracles, mass evangelism, at
mass healing. Tatlo po yung pangmaramihan. Kaya tayo po'y nasa tamang lugar dahil yung ating gawain ay mass revival. Dahil hindi lamang tayo dito makikita, kundi sa buong daigdig na maaabot ng satellite broadcast, sa lahat ng maaabot ng ating radio broadcast, and this is what others term as mass evangelism, mass revival, M-A-S-S. Sapagkat ang dami po ng tao na isinisilang ay mas marami kaysa namamatay. Pero pareho pong nakalulungkot yung isinilang, yung mga bagong silang at yung mga namamatay. Yung isinilang sapagkat hindi niya alam kung ano ang kanyang kahihinatnan sa daigdig kung walang mangangasiwa sa kanya tungkol sa spiritual na yang buhay. Yung namatay na hindi nakarinig na siya iniibig ng Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin itong dalawang extremities, kaya tayo'y may pananagutan, tayo'y may katungkulan upang makiisa tayo dun sa pintig ng puso ng Diyos na walang isa mang mapahamak. At paano natin ito magagawa? Kaya kailangan alam mo ang makalangit na layunin sa iyo ng Diyos dahil kung hindi, ikaw ay magsasayang ng oras. You will live life leisurely. It should not be the case. Sapagkat marami pong namamatay na hindi nakakarinig na sila'y mahal ng Diyos. Kaya nga ating unawain, maiparinig mo lamang that Jesus loved a person and that is enough for them. Kaya ngayon pong bisperas ng 14 na gabi, kung gaano ako kasigla noong 1979, higit akong mas masigla ngayon sapagkat ang paraan, we have to be relevant, kailangan gamitin mo ang lahat ng paraan para ang ebanghelyo'y maipangaral at ang paraan ay napakalawak na magagawa natin sapagkat ipinahintulot ng Diyos ang satellite. Ipinahintulot ng Diyos ang computer, ang website. Kaya kailangan gamitin natin yung lahat ng pamamaraan upang ang pangangaral at paghahayag ng mabuting balita ay ating maisakatuparan. Pero, bago po ito mangyari, kailangan po ang isang napakahalagang bagay na ating gagawin, na akin ang ginagawa, pero mag-isa kulang ako. Hindi kailangan ng Diyos ang sino man sa kanyang likha. Pero ang kanyang balak, gagawin niya ang kanyang balak sa pamamagitan ng kanyang likha. Kaya, kailangang maintindihan natin na ang Diyos ay hindi niya gagawin ang kanyang balak na hindi ka isasali. Kasali tayo dun sa pagtupad ng Diyos sa kanyang plano. Ano dun sa plano niya ang iyong bahagi? Ano yung bahagi mo dun sa plano niya? Alam ko ang bahagi ko sa plano niya, mag-ingay at ipangaral ang mabuting balita. Ikaw, ano ang bahagi mo dun sa plano? At pag natuklasan mo yung plano, dun ka tutustusan ng Diyos. Kaya nga po ang titulo ng mensahe, ito po yun, resolve. From nothing to more than enough. Pagpasyahan mo ngayong gabi, pag sinabing resolve, iyo pong napagpasyahan na mula sa wala, ikaw ay aabot sa higit kaysa sapat. Sapagkat kung sapat lang, wala kang magagawang mga bagay sapagkat sa iyo lamang ay kasya lang. Kailangan po ang pagpapala natin higit sa ating kailangan. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangang maimulat mo ang iyong isipan ngayong gabi. Kapag ang iyong pagpapala ay para sa iyo lang at sa iyong pamilya, hindi magandang kalagayan ng buhay yan. Kailangang higit kaysa sa kailangan mo at ng iyong pamilya ang pagpapalan dumating sa iyo. Kaya pagpasyahan mo ngayon. Ngayon,
ang unang iniisip ng tao dahil maraming pangangatwiran ng tao sa edad kong ito. Ayan, isang katwiran ng tao yan. Pangalawang katwiran, ang liit lang ng sahod ko. Ikatlong katwiran, hindi ko na kaya dahil overage ka na. Pero nais ko pong ipaunawa, kapag natanggap mo ang layunin ng Diyos para matuklasan mo ang kanyang balak, at ito hindi alam ni Satanas. Hindi alam ni Satanas ang perfect divine plan of God. Kaya siya gagawa ng lahat ng pag-uusig, lahat ng kasiraan. Pero I have a good news for you that Satan and his demon cohorts cannot touch you unless you let him. Nakukuha niyo po? Sabagat kapag ikaw ay nanindigang naniniwala, ang laging pwesto ni Satanas ay sa iyong likuran, get behind me, Satan. Nang ibig sabihin, hindi kanya mahadlangan. So, sino ang titingnan mo? Ang Panginoong Hesukkristong nasa ating unahan. At kapag ikay nagpatuloy sa pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, isang araw, ilalagay na sa ilalim ng sakong mo si Satanas. Napakaliwanag po ng Biblia. Kaya, pagpasyahan mo na ngayong gabi. Sabihin mo sa iyong sarili, Diyos ko, nagpapasya ako ngayong gabi. Mula sa wala. Mula sa wala. Tatanggapin ko ang higit kaysa sapat. From nothing to more than enough. Nagpakita na ang Diyos ng pattern. Linikha niya ang lahat ng nalikha sa pamamagitan ng wala. Kaya nga po yung Elohim, ang El ay always pertains to God, at ang I am, ang ibig sabihin ay plural. Ibig sabihin, ang Elohim ay Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. And then, yung Ohim, ang ibig pong sabihin, salitang Hebreo po itong lahat. Ang ibig sabihin ng Ohim, He is the authority, He is the king, He is the governor, He is everything. Yun po ang Elohim. Kaya nga po ating unawain, pagpasyahan mo dahil napakaganda ng plano ng Diyos at ibig niyang ikaw ay isali. Kaya, ikaw ba naman ay payag? Ngayon, unawain mong mabuti na kailangang magpakita ka ng unang katangian ng isang tinanggap na siya'y makasama sa plano ng Diyos. Kaya nga, habang ako'y nagbubulay, dahil araw-araw nagbubulay ako, hindi ako tumitigil sa pagbubulay. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So ano ba ang kalooban ng Diyos? So atin pong unawain at kilalanin ang katotohanan na kailangang matuklasan natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa langit. Hindi natin maintindihan ang kalooban niya dito sa lupa sapagkat ang makikita natin ay katampalasanan, kasalanan, kadustaan, kalungkutan. Pero sa langit, meron po ba dong nalulungkot? Sa langit, meron po bang may sakit? Sa langit, meron po bang nagugutom? Kung sa langit ay walang nagugutom at sa langit ay walang may sakit, yung kalooban niya sa langit ay gusto niyang dalhin sa lupa. Gusto niyang dalhin sa iyong katawan. Gusto niyang dalhin sa iyong sambahayan. Gusto niyang dalhin sa iyong negosyo. Hello? Kaya nga, unawain mo mabuti, ang unang dapat mapagpala ay ikaw. You cannot encourage somebody to be prayerful when you are not. You cannot influence others to believe God when you are not believing God. It is always you
Laging ikaw ang magpapakita na ikaw ay naniniwala sa Diyos at kailan ka makikitang naniniwala sa Diyos sa panahon ng iyong kawalang pag-asa. Sa panahon na sumasakit ang iyong mga bahagi ng katawan. At titingnan ng Diyos kung ano ang iyong paninindigan. From sickness to healing. From no job to an mighty job. Kaya lahat po ay iyong pagpapasyahan at pag nagpasya ka, doon ka susundan ng buong pwersa ng kalangitan. The armies of heaven will surround you. So make sure that the provision of God will always follow you. And how shall that provision follow you? When you pray, instead of asking, give me this and give me this and give me that, make it a statement of what you believe. Lord, thank you that I have this. Lord, thank you that you have given me this. Lord, a statement of what you believe. Thank you so much, Lord, that I have my own house. Thank you so much, Lord, that I have my own vehicle. Thank you so much, Lord, that my children are mighty on earth. You are stating your faith based on the Holy Scripture. So, prayer is powerful when you know the Word of God. So you will declare. You will not be asking anymore, but you will declare, thus saith the Lord. It is written, thy will be done. Kaya ang kalooban ng Diyos, magikang maunlad, mayaman, malusog, pinagpala. Kalooban ito ng Diyos. Pero marami, ang gusto ang kalooban ng Diyos. Madaling matuklasan ang kalooban ng Diyos, mahirap sundin. Isip-isipin mo naman. Kasyang-kasya ang pera, tapos mag-o-offering ka pa. Ang sweldo ay 5,000 at mag-o-offering, sabi ng Diyos, magbigay ka ng 10,000. 10,000. Pag narinig mo ang boses ng Diyos at sinunod mo, ibig sabihin, kapag ikay sumunod, dadalhin ka ng Diyos sa 100,000. Hello? Pero Diyos ko, bago ako magbigay ng 10,000, pagpalain mo muna ako ng 100,000. It will never work that way. Lagi pong from nothing to more than enough. Amen? Ulitin ko muli, from nothing to more than enough. And what is that nothing? Your faith. As you stand on the Word of God, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ka mapapagod. At huwag kang hahalo sa mga mapag-alinlangan. Ang pipiliin mo ay yung matatapang sa pananalig. Yung mga taong hindi mo alam na walang pera. Pero kung pumalakpak at sumayaw sa presensya ng Diyos, akala mo sila ang may-ari ng mga mall. Hello? Yun yung kakasamahin mo. Yung mga taong hindi nagpapasaring na siya hirap na hirap sa buhay. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya salamat at katabi mo ako. Sabihin mo, salamat at katabi mo ako ngayong gabi. O, purihin ng Panginoon. So before the coming of Jesus, and His coming is sure, there will be mass miracles. Amen? At pag nagpahayag ang pastor, ay gagaling yung lahat nung nandun sa lugar na may sakit. Amen? And then another is mass revival, pangmaramihang revival. Amen? And then mass healing. Sabay-sabay nakagalingan ng lahat ng may sakit. Darating po yun. Dahil babalik na ang Panginoon. Kaya ikay humakbang na from nothing to more than enough. At iyong unawain sa Romans chapter 4 verse 17. As it is written, I have made thee a father of many nations. Before him whom he believed, even God who
quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Tingnan mo po yung open and close parenthesis. Sang-ayon sa nakasulat, o ayon sa nasusulat, ginawa kita, Elohim. Ang Elohim ay Creator God. Sa verse 1 to 35 ng Genesis 1, makikita mo 34 verses refers to Elohim, the Trinity, the Father, the Son, the Holy Spirit. Ulitin kong muli yung I am o im ay plural. So the Father, the Son, and the Holy Spirit created. So, as it is written, I have made thee a father of many nations. Tapos siya po ay may asawang baog. Paano mangyayari yun? Ang pananalig po ay paniniwala sa sinabi ng Diyos. Thus saith the Lord, as it is written, your will be done. Not my will, but thy will be done. What is the will of God for you? To be prosperous in spirit, soul, and body, even in your financial life. Kapag ikaw po'y nagsimulang manindigang manalig sa Diyos, there will be no depression. There will be no fluctuations, and there will be no frustrations. Nakukuha mo po? Dahil ikaw ay hindi pinababayaan ng Diyos. Hindi pababayaan, kundi hindi pinababayaan. Dahil pag sinabing hindi pababayaan, ang ibig sabihin ay circumstantial lang yun. Bagamat yun ay totoo sa salita ng Diyos, pero pag hindi pinababayaan, karanasan po yun. Hello? Katulad ko, hindi ako pinababayaan ng Diyos. So, araw-araw, hindi ako pinababayaan ng Diyos. Pag sinabi kong hindi ka pababayaan ng Diyos, pagdating yun na may bayaran ka pa. Pero pag hindi ka pinababayaan ng Diyos, ang ibig sabihin, karanasan mo araw-araw na ikaw ay sinasamahan, ikaw ay tinutustusan, ikaw ay tinutulungan ng Diyos, ikaw ay pinalalakas ng Diyos. Ano man ang kalagayan ng ating katawan, hindi na mahalaga yun ang mahalaga. Ikaw ay nagpupuri, ikaw ay nagdidiwang. At sa iyong pagpupuri at pagdidiwang, magugulat ka. Dahil 90 anyos ka na, ikaw ay nagpupuri at nagdidiwang pa rin sa Panginoon. Because as it is written, God said, anong sabi? Before him whom he believed. So pinaniwalaan niya ang sinabi ng Diyos. Pinaniniwalaan mo ba ang nakasulat sa Biblia? Noong araw, walang Biblia. At ang mga pangako tungkol sa pera ay more than 2,500 promises. Pero ang pangako sa panalangin ay 500 promises. Kaya mas marami ang katiyakan na gusto ng Diyos na ikay maraming pera para sa Ebanghelyo. Hello? Basta ang iyo lamang iibigin na ang Diyos, hindi ang pera. At ano po ang sabi? Who quickeneth the dead? Binibigyan ng buhay ang patay. Ang ibig sabihin ay yung baog. Baog ba ang iyong pananampalataya? Ikaw ba ay nanghihina sa iyong bayaran na 500 pangkuryente? At halos hindi ka na makadalo ng revival at parang binubuhat mo ang 2 paa mo sa paghakbang. Ang tawag po dyan ay nanghihinang pananampalataya. And that is understandable in the world's standard. Okay naman yan eh. Lahat naman ng tao, ganyan eh. Payag ka ba na kasama ka doon sa lahat ng tao? Hindi mo ba alam na ikay hinirang ng Diyos? Hindi mo ba alam na ikaw ay binili ng dugo ng Panginoong Hesukristo? At ang Diyos ay hindi ka binili para ikaw ay maging gusigusin. Hindi ka binayaran ng dugo ng Panginoong Hesukristo para manatili kang pulubi. Ikaw ay binayaran ng dugo ng Panginoong Hesukristo para iyong tanggapin ang lahat ng mana na kasama ng nagligtas sa atin. Oh, hallelujah! Wake up, church! Babalik ang Panginoon na ang simbahan niya ay higit pa sa mananagumpay. Hindi talunan, amen? Kaya ngayong gabi manindigan ka, tapusin mo ang 14 na gabi.
Ako po, since 2001, hindi po ako nag-a-absent sa revival. Pag sinabi ng Diyos, 80 nights, lagi po akong present. Tingnan ninyo ako. Hello? Sabihin mo, wala kang pamasahe. Mamasahihin ka ng iyong pananalig. Amen? At ikaw ay magiging masigla. Huwag kang titingin sa salapi, sapagkat ang kawalan mo, ang pagkakataon ng Diyos, nabigyan ka ng kasobrahan. Magsanay ka doon sa kawalan mo na laging tumataghoy sa Diyos, hindi dumadaing nagpupuri. Sapagkat may revival na naman. Hello. Oh, purihin ang Panginoon. Darating ang pinakamalaking revival dito sa Pilipinas. Kaya nagkakagulo na ang iba't ibang bansa dahil gusto nila ay Pilipinas. Bakit? Dahil nasa Pilipinas ang lahat ng kayamanan. At ang isang kayamanan ng Pilipinas, mga Pilipino. Tingnan mo, sabihin mo, kayamanan ka ng bansa. Oh, purihin ng Panginoon. Lord, hindi ito ang aking mensahe. Talagang iyo ang masusunod. And call it those things which be not as though they were. Sinasabi ng Diyos na siya lumikha ang wala. Let there be. Ibig sabihin, wala pang liwanag. Wala pang buwan, wala pang araw. Pero sinabi niya, pag sinabi ng aking asawa, magkakasupa, nung kami ay bagong lipat sa aming bahay noong 1980. Ang aming upuan, bangkito. Alam niyo yung bangkito? Pero nung sabihin niya, magkakasupa, nagkakasupa nga. Dahil ang iyon sinabi, mangyayari. Amen po ba? Kung gaano katagal, ay hindi bale. Basta may sinabi ka na iyong makakamit. Amen? Kaya kung wala kang asawa, sabihin mo, ako ay magkakaasawa. At lagi mong sabihin yun. Amen? Kung gusto mong mag-asawa, kung ayaw mo naman, pagbibigyan ka ng Diyos. Nakukuha niyo po. At gusto mo ng puhunan, sabihin mo, ako ay may puhunan na. Dahil ito ay bahagi ng ating buhay sa pananalig sapagkat alam ng Diyos na may kailangan ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag mong alalahanin ang iyong kakanin. Huwag mong alalahanin ang iyong inumin. Sagot kita. Hello? Pero kaya marami ang kinakapos na mamahalan sa halaga ng bigas sa kadahilanan na hindi niya ginagawa yung iniutos ng Panginoon. There is a pattern of life. Give us this day our daily bread. Hinihingi mo ba ang iyong budget sa araw-araw? Hello? Hinihingi mo ba ang proteksyon ng Diyos araw-araw? Huwag mo kaming ipahintulot sa mga tukso. Hallelujah. At alam mo ba na ang tukso ay hindi malayo sa atin, ang tukso'y nasa ating katawan. Mananalangin ka na, ang sabi ng katawan mo, antok ka pa, antok ka pa. So tinutukso ka ng iyong katawan. Ang sabi ng iyong isipan, hindi magandang kanin yan. Pero ang sabi ng iyong katawan, one time lang. Hanggang sa lumobo na ang katawan, sa kawa one time. Kaya nais ko pong ating ipaunawa, may kagalingan. Then declare, amen. In the hearing of all around you, declare that you are healed. Declare that you are healed. Declare that you are strong. Dahil ang kalooban sa langit, walang may sakit sa langit. Amen. Ang kalooban sa langit, lahat doon ay sumasamba sa Diyos. So ano ang paunlarin mong pagsamba? Ikaw ba umaawit sa Diyos at ilang awitin ang inaawit mo sa Diyos? Kaya nga po, kailangang ikaw ay maging tagahanga ng Diyos katulad ko. Ikaw ba humahanga sa Diyos? Sa Jeremiah 9:24. Dito po tayo magsisiruin para maintindihan po natin kung ano ang ating gagawin.
But let him that glorieth, glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. So ating pansinin, yung unang this ay singular. But let him that glorieth glory in this, singular. Pero sa bandang huli, for in these things I delight, saith the Lord. Sa mga yung this naman dito ay plural. Sa mga bagay na ito ang aking ikinasisiya. Sabi ng Panginoon. So ano po ang kaniyang itinuturo sa kanyang bayan? Tandaan po natin sa panahon ni Jeremias, hindi po matino ang buhay ng mga tao. Dito lang sa chapter na ito, lahat ng tao, sabi ni Jeremias, ay sinungaling. Lahat ng tao ay makasarili. Kaya nga sinabi ng Panginoon na para sa inyong kagandahan ng buhay, huwag ninyong ipagmalaki ang ipinagmamalaki ng mayaman. Sa verse 23, para maintindihan po natin yung setting. At ang sabi po rito, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Then verse 24. So continuation po ito ng isang mahabang sentence. Nagtapos sa verse 24, but let him. So meron pong ipapalit. Huwag ipagmamalaki ng tao ang kanyang karunungan, ang kanyang lakas at ang kanyang kayamanan. Huwag. Ang ibig magmalaki ay kilalanin niyang kilala at nauunawaan niya ako. So ito po, nauunawaan mo ba ang ginagawa ng Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Dahil kung hindi po natin uunawain at kikilalanin ang Diyos, magkakaroon ka po ng imbalance sa iyong spiritual life. Ano po yung imbalance? Baka ikaw ay sobrang maawa doon sa mga walang pagkain at makalimutan mo nang ikaw ay may pakakainin din. Hello? Kailangan po na maintindihan natin ang mga dapat na ating gagawin sapagkat wala tayong may bibigay na bagay na wala sa atin. Wala tayong maihahamon kanino man sa bagay na hindi natin ginagawa. I cannot influence you to pray if I am not prayerful. I cannot challenge you to kneel down for 5 hours if I am not doing that. Dahil yung kapangyarihan ng iyong hamon at pananalita ay kung ano yung iyong ginagawa. Hello? Kaya ito ang dapat na ating ikarangal na nauunawaan natin ang Diyos. Pag naunawaan mo ang Diyos, hindi ka po magiging mareklamo. Hindi ka po magiging mapagtanim ng galit o sama ng loob. Kaya marami pong namamatay nang wala sa panahon dahil po sa sobrang puot at galit. Kaya nga sabi ni Joseph, the evil that you meant, God turned it for good. Kaya kailangan wala ka pong sama ng loob. At sabi nga ni Jeremias sa 42:6 ng Jeremiah, whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God. To whom we send thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Paano raw gaganda ang ating buhay? Kapag sinunod natin ang tinig ng Diyos. Yun pong evil dito, hindi mag-uutos ang Diyos ng masama. Yung evil po dito ay yung ayaw nating gawin. Boses ng Diyos. Gumising ka ng 3:00 ng madaling araw. Panginoon naman, alam mo naman beauty rest ko. Ang gising ko pa 6:00. Hello? Sabi rito, whether it be good or whether it be evil. Pumunta ka sa revival, agahan mo, tapusin mo yung 14 na gabi. Panginoon, pamasahe. Whether it be good or evil. Laging tandaan mo po, pag may sakripisyo, may benepisyo.
Amen po ba? Ako po ay hindi naging ganito kung hindi ako naging maalam at sabik sa Diyos. Ako po, nung panimula pang ako ay bagong born again, kahit saan po, kahit hanggang madaling araw, nandun ako kung saan merong mga ngaral. We will obey the voice of the Lord our God. When we obey the voice of the Lord our God, our life will be well. Paano raw gaganda ang ating buhay? Kapag sinunod natin ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Kaya nga po nais kong inyong maintindihang mabuti. So ano raw ang dapat nating ipagmalaki? Ano raw ang ating dapat ikaligaya? Ibalik natin sa 24 ng Jeremiah 9, kailangang maintindihan mo at maunawaan mo ang Diyos. That He exercised loving kindness. Number 1, ginagawa niya ang kaniyang matimyas na pagmamahal na puspos ng kabaitan. Pangalawa, ano ang judgment? Ang judgment after observation, after weighing the pros and the cons, then He will choose a decision. That is judgment. And righteousness, mga bagay na nakalulugod sa Diyos. At nakita ko ang tatlong malaking katotohanan at ikinumpara ko sa verse 23. At ang sabi ron, let not the wise men glory in their wisdom. So ang unay wisdom, and let not the mighty man glory in their mights. Ang pangalaway might. At ang pangatlo, let not the rich glory in their riches. At nung aking pagtapatin who exercise loving kindness and righteousness, judgment and righteousness. Iniugnay ko ang wisdom, might, and riches. Saan? Sa loving kindness, judgment, and righteousness. Righteousness exalts a nation. So righteousness will make you mighty on earth. So iniugnay ko ang righteousness sa riches. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At iniugnay ko ang judgment sa wisdom. Dahil yun ang hiningi ni Solomon. Give me wisdom to know the difference between good and evil. And then yung pangatlo, yung loving kindness ay iniugnay ko. Saan? Saan yung loving kindness? Kaya kung titingnan po natin, loving kindness is you will be mighty. When you have good decision, you will gain wisdom. And when you seek after righteousness, you will gain riches. Oh, purihin ng Panginoon. Lord, hindi ito ang aking mensahe. Talagang iyo ang masusunod. And call it those things which be not as though they were. Sinasabi ng Diyos na siya'y lumikha ang wala. Let there be. Ibig sabihin, wala pang liwanag. Wala pang buwan, wala pang araw. Pero sinabi niya. Kaya pag sinabi ng aking asawa, magkakasupa, nung kami ay bagong lipat sa aming bahay noong 1980. Ang aming upuan, bangkito. Alam niyo yung bangkito? Pero nung sabihin niya, magkakasupa, nagkakasupa nga. Dahil ang iyon sinabi, mangyayari. Amen po ba? Kung gaano katagal, ay hindi bale. Basta may sinabi ka na iyong makakamit. Amen? Kaya kung wala kang asawa, sabihin mo, ako ay magkakaasawa. At lagi mong sabihin yun. Amen? Kung gusto mong mag-asawa, kung ayaw mo naman, pagbibigyan ka ng Diyos. Nakukuha niyo po. At gusto mo ng puhunan, sabihin mo, ako ay may puhunan na. Dahil ito ay bahagi ng ating buhay sa pananalig sapagkat alam ng Diyos na may kailangan ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag mong alalahanin ang iyong kakanin.
Huwag mong alalahanin ang iyong inumin. Sagot kita. Hello? Pero kaya marami ang kinakapos, namamahala sa halaga ng bigas, sa kadahilanan na hindi niya ginagawa yung iniutos ng Panginoon. There is a pattern of life. Give us this day our daily bread. Hinihingi mo ba ang iyong budget sa araw-araw? Hello? Hinihingi mo ba ang proteksyon ng Diyos araw-araw? Huwag mo kaming ipahintulot sa mga tukso. Hallelujah. At alam mo ba na ang tukso ay hindi malayo sa atin? Ang tukso ay nasa ating katawan. Mananalangin ka na. Ang sabi ng katawan mo, antok ka pa, antok ka pa. So tinutukso ka ng iyong katawan. Ang sabi ng iyong isipan, hindi magandang kanin yan. Pero ang sabi ng iyong katawan, one time lang, one time lang. Hanggang sa lumobo na ang katawan, sa kawa one time. Kaya nais ko pong ating ipaunawa, may kagalingan. Then declare, amen. In the hearing of all around you, declare that you are healed. Declare that you are healed. Declare that you are strong. Dahil ang kalooban sa langit, walang may sakit sa langit. Amen. Ang kalooban sa langit, lahat doon ay sumasamba sa Diyos. So ano ang paunlarin mo pagsamba? Ikaw ba umaawit sa Diyos at ilang awitin ang inaawit mo sa Diyos? Kaya nga po, kailangang ikaw ay maging tagahanga ng Diyos katulad ko. Ikaw ba'y humahanga sa Diyos? Sa Jeremiah 9:24. Dito po tayo magsisiruin para maintindihan po natin kung ano ang ating gagawin. But let him that glorieth, glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. So ating pansinin, yung unang this ay singular. But let him that glorieth glory in this, singular. Pero sa bandang huli, for in these things I delight, saith the Lord. Sa mga yung this naman dito ay plural. Sa mga bagay na ito ang aking ikinasisiya. Sabi ng Panginoon. So ano po ang kaniyang itinuturo sa kanyang bayan? Tandaan po natin sa panahon ni Jeremias, hindi po matino ang buhay ng mga tao. Dito lang sa chapter na ito, lahat ng tao, sabi ni Jeremias, ay sinungaling. Lahat ng tao ay makasarili. Kaya nga sinabi ng Panginoon na para sa inyong kagandahan ng buhay, huwag ninyong ipagmalaki ang ipinagmamalaki ng mayaman. Sa verse 23, para maintindihan po natin yung setting. At ang sabi po rito, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Then verse 24. So continuation po ito ng isang mahabang sentence. Nagtapos sa verse 24, but let him. So meron pong ipapalit. Huwag ipagmamalaki ng tao ang kanyang karunungan, ang kanyang lakas at ang kanyang kayamanan. Huwag. Ang ibig magmalaki ay kilalanin niyang kilala at nauunawaan niya ako. So ito po, nauunawaan mo ba ang ginagawa ng Diyos? Kilala mo ba ang Diyos? Dahil kung hindi po natin uunawain at kikilalanin ang Diyos, magkakaroon ka po ng imbalance sa iyong spiritual life. Ano po yung imbalance? Baka ikaw ay sobrang maawa doon sa mga walang pagkain at makalimutan mo nang ikaw ay may pakakainin din. Hello? Kailangan po na
maintindihan natin ang mga dapat na ating gagawin sapagkat wala tayong maibibigay na bagay na wala sa atin. Wala tayong maihahamon kanino man sa bagay na hindi natin ginagawa. I cannot influence you to pray if I am not prayerful. I cannot challenge you to kneel down for 5 hours if I am not doing that. Dahil yung kapangyarihan ng iyong hamon at pananalita ay kung ano yung iyong ginagawa. Hello? Kaya ito ang dapat na ating ikarangal na nauunawaan natin ng Diyos. Pag naunawaan mo ang Diyos, hindi ka po magiging mareklamo. Hindi ka po magiging mapagtanim ng galit o sama ng loob. Kaya marami pong namamatay nang wala sa panahon dahil po sa sobrang puot at galit. Kaya nga sabi ni Joseph, the evil that you meant, God turned it for good. Kaya kailangan wala ka pong sama ng loob. At sabi nga ni Jeremias sa 42:6 ng Jeremiah, whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God. To whom we send thee, that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Paano raw gaganda ang ating buhay? Kapag sinunod natin ang tinig ng Diyos. Yun pong evil dito, hindi mag-uutos ang Diyos ng masama. Yung evil po dito ay yung ayaw nating gawin. Boses ng Diyos. Gumising ka ng 3:00 ng madaling araw. Panginoon naman, alam mo naman beauty rest ko. Ang gising ko pa 6:00. Hello? Sabi rito, whether it be good or whether it be evil. Pumunta ka sa revival, agahan mo, tapusin mo yung 14 na gabi. Panginoon, pamasahe. Whether it be good or evil. Laging tandaan mo po, pag may sakripisyo, may benepisyo. Amen po ba? Ako po ay hindi naging ganito kung hindi ako naging maalam at sabik sa Diyos. Ako po, nung panimula pang ako ay bagong born again, kahit saan po, kahit hanggang madaling araw, nandun ako kung saan merong mga ngaral. We will obey the voice of the Lord our God. When we obey the voice of the Lord our God, our life will be well. Paano raw gaganda ang ating buhay? Kapag sinunod natin ang tinig ng Panginoon nating Diyos. Kaya nga po nais kong inyong maintindihang mabuti. So ano raw ang dapat nating ipagmalaki? Ano raw ang ating dapat ikaligaya? Ibalik natin sa 24 ng Jeremiah 9, kailangang maintindihan mo at maunawaan mo ang Diyos. That He exercised loving kindness. Number 1, ginagawa niya ang kaniyang matimyas na pagmamahal na puspos ng kabaitan. Pangalawa, ano ang judgment? Ang judgment after observation, after weighing the pros and the cons, then He will choose a decision. That is judgment. And righteousness, mga bagay na nakalulugod sa Diyos. At nakita ko ang 3 malaking katotohanan at ikinumpara ko sa verse 23. At ang sabi ron, let not the wise men glory in their wisdom. So ang unay wisdom, and let not the mighty man glory in their mights. Ang pangalaway might. At ang pangatlo, let not the rich glory in their riches. At nung aking pagtapatin who exercise loving kindness and righteousness, judgment and righteousness. Iniugnay ko ang wisdom, might, and riches. Saan? Sa loving kindness, judgment, and righteousness. Righteousness exalts a nation. So righteousness will make you mighty on earth. So iniugnay ko ang righteousness sa riches. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
At iniugnay ko ang judgment sa wisdom. Dahil yun ang hiningi ni Solomon. Give me wisdom to know the difference between good and evil. And then yung pangatlo, yung loving kindness ay iniugnay ko. Saan? Saan yung loving kindness? Kaya kung titingnan po natin, loving kindness is you will be mighty. When you have good decision, you will gain wisdom. And when you seek after righteousness, you will gain riches. At ito ang nakita ko. Let us follow what is divine. Sundin po natin kung ano ang makalangit. Pinag-aralan ko po ang buhay ni Joseph. At siya po ay nagligtas ng lahi ng kanyang ninunong si Abraham for the salvation of many people. Tapos si Daniel, siya po ay nagligtas ng mga bansa. At si Paul, siya po ay nagbigay ng halimbawa at patutuo ng katapangan sa pananampalataya. At ito pong katangiang ito ay mapapasa iyo. Meron tayong gagawin. So ano po ang divine plan? That thy will be done. And I meditated on the divine pattern on how he shall fulfill his divine plan. Kailangan po worshiper ka. Kailangan po hilig mo ang sumamba sa Diyos. Kaya kung hindi mo hilig, pag sinabing hilig, ikaw ay nakasandal. Pag sumasamba ka, sumasandal ka sa bisig ng Diyos. Amen? Wala pong bagay na hindi pag-aari ng Diyos. Yung kailangan mong pera, may bigay niya yan. Pero sambahin mo muna siya. Ginagaya siya ni Satanas. Sambahin mo ako, Jesus, at ibibigay ko ang lahat ng kayamanan sa ibabaw ng lupa. Ang may-ari ang Diyos. Sambahin mo yung may-ari. Hello? Amen. Purihin ang Panginoon. And then, ang pangalawa, the divine pattern ng nakita ko, ang kanyang kaharian ay isang uri ng pamumuhay, bagamat merong paghahari siya na merong boundary. Pero kailangan meron kang lifestyle at habit na laging ipinagmamalaki mo ang Diyos. Uy, bago ang iyong damit, purihin ang Diyos. Amen? Salamat sa Diyos. So, lagi kang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Amen? O bakit hindi ka nakadalo kahapon? Alam mo bro, kinapos ako ng pera. Salamat sa Diyos. At kinapos ako ng pera. Dahil dun pa lang sa kakapusang iyon, darating yung matagal ko nang kakilala na may dalang pera. Lahat po ng pangyayari ay merong katuturan. Kaya huwag kang manghihinayang kung hindi mo nakuha yung benta. Sapagkat merong mas malaking ibibigay sa iyo ang Diyos na ipagdiriwang mo sapagkat wala kang ginawa doon sa isusunod niyang iyong mapapakinabang. Kaya tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, salamat sa Diyos at nakadalo ako ngayon. Laging matutupad ay kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Na ikaw ay walang aray. Ang ibig sabihin, ikaw ay walang reklamo. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya pag hindi ka na nagre-reklamo at nai-enjoy mo na yung iyong sitwasyon, yung iyong kalagayan, at hindi mo na sinasabing yung pasaway mong anak ay pasaway, dahil pag inulit-ulit mong pasaway, magigiyang palaaway. Bakit? Because you will receive what you declare. Amen? So, kaya ang sabihin mo,
Huwag mo rin sasabihin ito yung talagang napakabait kong anak. Yun po ay panluloko din. Nakakuha niyo? Ang gawin mo, mahalin mo yung pasaway mong anak. Amen? Samahan mo, kaya naman niya ipasaway dahil wala kang panahon sa kanya. Dahil abala ka sa iyong tripping. Kaya pag minsan natitisod ka sa pagtitrip, kaya upuan mo ang iyong anak. At sabihin mo, anak, gusto mong tayo kumain dun sa ganong pagkainan? Medyo titingin sa iyo, pasulimpa, at sasabihin mo, tingnan mo na naman, talagang ikaw ay wala kang kakwenta. Hindi po, kaya lang tumitingin yan dahil 10,000 pangako na wala kang ginawa. So, ang gawin mo, alam mo, may pumunta sa akin isang araw. Problema niya yung kanyang anak. At yung anak niya ay grade 6 lang. Pag galit siya sa tatay niya, nabunot niya yung pintuan ng kanilang CR. Sa galit doon sa ama. Sabi ko, bakit ka anak nagalit? Paano po si daddy, pangako ng pangako, walang natupad na pangako. Nais ko pong ipaunawa kapag gano'n na ang ugali ng iyong anak, kulang ka ng panahon. Huwag kang mananalangin, bigyan ka ng Diyos ng panahon, iayos mo ang iyong schedule. Maraming panalangin hindi natin dapat pinapanalangin dahil kaya naman nating gawin. Hello? Kaya pupunta ng revival at sasabihin, Diyos ko, bakit hindi mo ako tugunin? Sabi ng Diyos, katabi mo na yung iyong katugunan. Purihin ng Panginoon. Kaya nga, unawain nating mabuti, meron pong divine pattern ang katuparan ng plano ng Diyos at pag natuklasan mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka po malulungkot at hindi ka po kakarating doon sa pag-iisip na wala kang kwentang tao. Ang sabi ng isang misyonero, tinanong niya ang isang lingkod ng Diyos. At ang sabi niya, how do you look at yourself? At ang sabi niya, I am nothing. Huwag mo sasabihin you are nothing dahil binili ka at binayaran ng malaking halaga at ang halagang ibinili sa iyo at sa akin ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag sinabi, huwag kang titingin sa iyong sarili kahit wala kang hanap buhay, kahit wala ka pang pera ngayon, huwag mo sasabihin, I am poor. Sabihin mo, I am rich. Amen? At huwag mo sasabihin, I am nothing because you are precious in the sight of God. Purihin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo'y kumilos upang makipagdigma at sabihin natin kay Satanas at sa mga demonyo, wala kang karapatan. At ang tawag po dito ay prayer warfare. Gapusin mo ang lahat ng demonyo sa himpapawid at lahat ng demonyo sa iyong daraanan. Huwag kang maglalakbay na hindi mo linagay ang mga anghel sa iyong daraanan, na hindi mo sinakluban ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang lahat. That is prayer warfare. Amen? Para hindi ka mapanghimasukan at hindi ka mapakialaman. Just go on, go on, go on. Because Satan knows your authority. Hindi ka igagalang pero susundin ka because you are empowered, you are authorized. That you can use the name of Jesus, you can use the blood of Jesus, you can use the word of Jesus. At susunod ang lahat ng mga espiritu. Kaya nga po, papasok tayo sa isang compact. Kung nung panahong una ang mga katipunero nagkaroon ng blood compact, ngayon po tayo magkakaisa. We will change our world for the better, not for the worse. Satan has resolved to change the world for the worst. Wasakin niya ang buong daigdig at ang sabi ng mga awit sa Psalms 12, wala nang isang mang matuwid, wala nang isang gumagawa ng mabuti. Hindi na mangyayari yun ngayong gabi. Because we shall enter into a prayer compact. Tayo magkasundo ngayon dahil ito ang mensaheng pinahahatid sa akin ng Diyos. Magkaroon tayo ng isang prayer compact na magkakasundo tayo. Kailangang meron kang prayer time. Amen? At kailangan tayo iisa yung prayer time. Si Daniel kaya hindi siya nadaig ng pwersa ng kadiliman. Si Daniel kaya hindi natalo. At si Daniel kaya iniluklok sa pangatlong pwestong mataas. Si Joseph kaya ginawang pangalawa sa pinaka
makapangyarihan sa Ehipto. Why? Because of their prayer life. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, ang susi ng iyong mga kasaganaan ay ang iyong buhay ng panalangin. At si David, merong ugali na nananalangin siya 3 times a day. At ngayong 2014, ipinakita ng Diyos kung anong oras tayo sabay-sabay na mananalangin. Kaya every broadcast, doon sa gitna ng aking pangangaral, mananalangin tayo ng 7 o'clock. Amen? And then another time na magkakasa, kahit saan po tayo naruroon. Basta pag natuklasan mo ang 7 a.m. in the morning, manalangin ka na, umusal ka na ng panalangin, speak in tongues. Kung gaano kahaba, bahala na ang Diyos. And then ulitin natin ng 2:00 ng hapon. Manalangin tayo, and then ikatlong pagkakataon, 9:00 ng gabi. Yung iba, ang kanilang prayer compact ay 3:00. Yung iba naman, 6:00, tayo 3 ulit sa maghapon. 7:00 ng umaga, 2:00 ng hapon, 9:00 ng gabi. Pwede po ba tayo magkasundo ngayong gabi? Na tayo'y mananalangin saan man tayo naruroon, kahit na ikaw ay nasa ibabaw ng Himpapawid at papunta ka ng Boracay o ng Bohol, manalangin ka, wag lang sa Malaysia, no? Kakaawa yung eroplano hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Hindi yun ang mensahe. Ang mensahe natin, magkasundo tayo sa panalangin at magbago ang ating buhay, magbago ang Pilipinas, magbago ang lahat ng mga tao sa Pilipinas. Oh, hallelujah! Kaya nga, ano ang mangyayari dito sa ating prayer compact? Magkakaroon tayo ng banda. Band of prayer. At itong panukalang ito ay nung 1980s pa, nasa aking lumang aklat na aking ginawa noon at kailangan gawin ko uli ngayon. Kaya lahat ng makikiisa, bukas ibibigay ko sa inyo ang detalye. 3 ulit tayong mananalangin sa araw-araw, 7:00 ng umaga, 2:00 ng hapon, 9:00 ng umaga, at simulan mo ito. Ano ang pattern? Pagsamba. Ano ang pattern? Ikaw ay magdideklara ng iyong pinaniniwalaan. It will be worship. It will be your faith statement, what you believe according to what God said. Amen? So, tuturuan ko kayo bukas kung paano ang isang positibong statement of prayer, of faith as your prayer. At ito po ay epektibo. At kung paano na ito ay nagbibigay ng malaking kaginhawahan sa akin, ito rin magdudulot sa inyo ng malaking kaginhawahan at magugulat ka na lamang. Magugulat ka na lamang kapag ginagawa mo itong gawain ito dahil ang hindi kayang salantain ng dyablo ay ang mga mananalangin. Ang pinaglalaruan ng dyablo, yung mga tamad manalangin. Kaya sabihin mo ngayong sandaling ito, mula ngayon, ako ang pinakamasipag sa pananalangin. So bow down your head and let us pray. Salamat aming Ama sa bukana ng 14 na gabi ng revival. Bigyan mo nga po ang bawat isa ng sigla dito sa compact o covenant na pakikipagkasundo namin sa isa't isa na iyong narinig na kaming lahat ay magiging maalab sa panalangin 7:00 ng umaga, 2:00 ng hapon, 9:00 ng gabi. At mangyari po ito at magbago ang personal naming buhay, ang sarili naming sambahayan, ang mga negosyo ng mga kapatiran, at mapabilang ang lahat ng kasali dito sa 1,400 na magiging napakayaman. Para sa iyo at tanging para sa iyo, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga po, ang atin pong gagawin ngayon sa ating offering, laging tandaan po natin na bawat pagkakaloob, ito po'y kinatatakutan ng dyablo. Alin sa dalawa, ikaw ang matatakot magkaloob o ang dyablo ang matatakot sa iyong pagkakaloob? So, iyong unawaing mabuti na ang sabi ni Apostol Pablo,
hindi sa kayo ay aking binibigyan ng pananagutan para naman sila ay hindi mabigatan. Salip, naihatid ko ang mabuting balita sa lugar na nagdarahop na kayo naman ang tumutustos. At darating ang panahon na itong inyong naiambag parang ebanghelyo may pangaral, darating ang panahon kayo naman ang mangangailangan at kayo naman ang susuportahan. Kaya kung titingnan po natin, ito'y tuloy-tuloy dahil ating ipinangangaral ang mabuting balita. At laging tandaan po natin kung ano po ang pwede nating magamit para ating maipahayag ang mabuting balita. Katulad po niya mga kamerang yan po dati maghahuhusay na kamera, ngayon props na lang yon. Hindi na po gumagana yung kunwari na lang yon dahil yun po ay bumigay na, dalawa na ang bumigay. Kaya ang gumagana na lang ay itong pangatlo at itong ating panglabas. Kaya ako po ay nag-desire at dumadalangin na makabili ng 4. And I need at least 150,000 ang isa, mga 500,000. Kaya lagi pong may paglalagyan ang ating pera. At laging tandaan mo na hindi ka po makakalimutan ng Diyos. The pattern of prosperity is still giving. Ang inilagay ng Diyos para sa kasaganaan at kaunlaran ay pagbibigay pa rin. Amen? So yung inyo pong maibibigay ay maiambag natin para ang ebanghelyo tuloy-tuloy nating maipangaral at idalangin natin na sa ating sama-samang pagkakaisa, bubuhos sa inyo ang masaganang biyaya at pagpapala. Kayo po ba'y naniniwala? Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa